Secure the Philippines Initiative Network. Para sa Diyos, para sa pamilya, para sa bayan. Spin Media, nakatuon sa paghahatid ng mga positibong balita sa loob at labas ng ating bansa. Spin. Tingnan natin ang kaso ng Abilino versus Cuenco. Alam nyo, si Abilino, sikat na sikat to eh. Siya yung nagsabi ng, what are we in power for? Ano headline yun nung araw 1948-49, sinabi niya yon. At siya po yung first Senate President. So ano nangyari sa kasong ito? Itong kasong na ito po, si Abilino nag-hold ng session. Kaya lang, alam niya na mag-deliver si Lorenzo Tañada, isang senador din, ng privilege speech at ilabas yung kanyang baho. So ang ginawa yan, nag-walk out sila. Pag-walk out yan, ang Senate President pro tempore ay pumasok, nag-preside siya ng session. Sa session na yan, ay nag-declare sila ng all seats vacant. No? Nawala ngayon si Abilino kasi ang nahalal na Senate President ay walang iba kundi si Cuenco. That's why tumakbo po si Abilino sa Korte Suprema at nagkaroon tayo ng Abilino versus Cuenco case. Yan, anong significant dito? Sabi ng Korte Suprema, 24 senators. Ang majority ay 13. Bakit 13? At the time, merong dalawang senador na hindi naka-attend physically. Yung isa po ay sa Estados Unidos. Yung pangalawa ay na ospital. Sabi ng korte, kung ikaw ay hindi mapuwersa ng mandatory process o coercive process ng Senado para mag-attend ng session dyan sa Senado, ikaw ay outside sa territorial jurisdiction ng Republika ng Pilipinas. Bakit sinabi na territorial jurisdiction? Kasi po ang warrant na i-issue ng Sergeant at Arms, ng Senado, na i-enforce ng Sergeant at Arms, ay hindi mo pwede i-apply sa labas ng Republika ng Pilipinas. Halimbawa, kung ang isang tao sa Brunei, no? Doon sa Sabah, okay, malapit ang Sabah, boundary lang yan, sa likod niya na Suluna. Pwede ba ang Senate Sergeant at Arms ay pumunta sa Sabah para aristuhin ka at dalhin ka dito? Hindi po. Pagdating niya doon sa boundary, opisyal pa siya. Paglabas siya sa boundary, ordinarong Pinoy na siya. At hindi niya pwede i-issue o i-pwersahin ang senador na nagtatago na Sabah para dalhin po dito sa Senado. So, ang sinabi ng korte, coercive processes. Pwersahang proseso na maaring i-issue ng Senado. No, applied sa kasong ito. 9 yung minority. Dalawa ang abstain. Di ba yun na nangyari? Sino ang abstain? Dalawa po. Si Senador J.B. Ejercito at saka si Senador Subire. Tama ba yun? Tama. Ang 13, majority yan. Kaya nahalal si Alan Peter Cayetano bilang Senate President at sa yung kanyang mga opisyales. Including ang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee. Walang iba po, kundi si Senadora. Ito number 2. Di ba yung dalawa lumipat doon sa 11? Tama. Ha? Opo. Yung dalawa po, ito Yung dalawa po, ito. Lumipat doon sa 9. Kaya naging 11. Tama ba yan? Tama. 24 pa rin. Hindi tayo nagdagdag. 24 pa rin. So number 2 yan. Itong latest development. Di ba? Ito na ito. Bakit nag-12-12 na? From 13, 11, umalis yung isa dito. Sino yun? Si Senador Escudero. Lumipat dito sa 11. Ito na ngayon. Yung isa dito ay hinalal si Sherwin Gatchalian bilang Speaker pro tempore. Tama? Yan ang nangyari. Tabla, 12-12. So, ang tanong ko,
ito ba'y balido? Ang rason kasi nila, ito po, hindi makarating itong dalawang senador. Sino ito? Una, si Bato de la Rosa, kasi hindi makita eh. Pangalawa, itong si Jinggoy Estrada, kasi sa kulungan eh. Now, balikan natin ang doktrina ng Abilino versus Cuenco. Sabi niya, kung ikaw outside sa coercive processes ng Senado, hindi ka pwede mapuwersa dumating sa Senado kasi nasa abroad ka. Again, ang basis, ang coercive processes o ang puwersahang mando o ang lagay natin na mandamento ng Senado hanggang territorial boundaries lang po ng Republika ng Pilipinas. Pag lumabas ka dyan, wala na yun, wala na yun. Okay? Hindi ka na mapuwersa. Kung sa Estados Unidos ka, hindi ka na mapuwersa para bumalik dito. Tanong, meron bang senador na sa labas ng teritoryo ng Pilipinas? Wala po. Ako po nagdi-disagree doon sa posisyon ng IBP, ha? Wala po. Yan ang lesson ng Abilino versus Cuenco case. Ang senador ngayon, lahat sila 24, dito po sa loob ng teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Wala po sa ila, wala po may isa na sa labas ng Pilipinas. Kung naaresto si Bato de la Rosa at pinasakay sa aeroplano, dinala sa Netherlands, yes, applicable yan. Kasi sa Netherlands, hindi po applicable yung warrant of arrest o mandamento de arresto na maaaring i-issue ng Senado para puwersahin siya bumalik sa Pilipinas at mag-attend ng session. Hindi po obra doon. Sa sitwasyon ngayon, walang senador sa labas ng Republika ng Pilipinas. Yan pong sinasabi ng kaso, ha? Abilino versus Cuenco. Ito ngayon, balikan natin. 12-12. Meron bang majority dyan? Majority ba yung isang faction dyan para ihalal, palitan ang Speaker pro tempore? Wala po. Wala po. Majority of all the senators pa rin ang requirement. Therefore, ang paghalal sa faction ni Senador Sherwin Gatchalian, illegal po. Opo. Pero valid pa rin ang paghalal. Ito valid pa rin ang paghalal. Dalawa Ito. Senado. Klaro yan. Ang doktrina doon sa Abilino versus Cuenco, kung sa loob ka ng teritoryo ng Pilipinas, yes. Kasi may isa doon na hospital eh. Ang isang senador na hospital. Ang isang senador nandoon sa US. Ang doktrina nagsabi, kung sa US ka, outside ka sa territorial jurisdiction ng Pilipinas. Therefore, ang proseso para arestuhin ka, para puwersahin, dalhin ka sa Pilipinas para mag-attend ng session, hindi po, andar. Political Law 2 ito o Constitutional Law 2. First year ka niyan First year, second semester, alam mo na yan Na ang coercive process ng Pilipinas, hanggang boundary lang ng Pilipinas Pag lumampas ka sa boundary, doon ka na sa ibang bansa, di na obra. Ang katanungan ko, meron bang senador na nandoon sa ibang bansa? Wala Opo. Ang lahat na senador ay nasa Republika ng Pilipinas, nandito lang po sila sa loob ng Pilipinas. Ito pa, Admar sabihin ko 9 years ako sa Kamara de Representantes. Marami ako nakitang preso dinala doon sa hearing. Ako po sumasang-ayon pa rin doon sa 1947 interpretation based on 1935 Constitution. Bakit? Kasi po, reflected na yan sa rules of the Senate Yan doon yan sa rules of the Senate Aking opinion ay good law pa rin yon. Ang Abilino versus Cuenco case. So, balikan kong katanungan mo, Admar, Balikan kong katanungan mo. Saan ang balido? Ito? Paghalal kay Alan Peter Cayetano? O ito? Paghalal sa kay Sherwin Gatchalian? Prevent them from convening their own impeachment courts. Okay? Ito pa, ulitin natin Ito pa ang mangyayari nito. Okay? May mga problema pa tayo. Halimbawa, sa Lunes, ay mag-conduct ng Blue Ribbon Committee hearing yung paksyon ni Gatchalian. Walang iba kundi si Senador Tulfo. Sino mag-attend doon? Ito pa Pangalawa, sa SONA, sino mag-attend?
alang-alang naman na si Alan Peter Cayetano, kandungin niya si Sherwin Gatchalian. Tatlo la. Ito opinion ko lamang. Okay? Kailangan mo na ng interpretation kasi ito away po ito ng parang pwede ko makumpara away sa lupa. Bakit sinasabi ko? Well, kasi Senado, pinag-awayan na nila eh. Okay? Hindi mo ma-prevent ang isang senador na pupunta sa kanyang kwarto. Tama, hindi? Kasi lahat sila may opisina doon eh. Tama ba, Admar? Opo. Ang control na importante dito, ang session hall. Okay? Ngayon, nung nakita ko kahapon ang nangyari, akala ko kasi may control ang Gatchalian faction sa premises ng Senado. Wala pala. Bakit ako nagsabi na wala? Imagine mo yung DILG secretary, ginawa nilang security guard. Ano yung motto ng DILG secretary? No ID, no entry. Ng Senate, ano yun? Speaker, Senate President pro tempore, Secretary, at saka Sergeant at Arms, elected by majority vote of all the members present. Ngayon, sino ang may control? Sino may hawak ng susi sa kandado sa Senado? Well, ako, advice ko lang as a lawyer, dapat may padlock na yung session hall, 13 votes din. So, ito opinion ko pa rin to. Ito. Ang 13 po, sila pa rin ang may mandatos. Okay? Ang mandatos ng langit ay nasa 13 na boto. Okay. Ngayon, tanong. Ginawa nyo ng 12-12. Nagpalit na kayo eh. Para, ito, 12-12, nagpalit na kayo eh. Para sa akin, ito ay walang legal basis. This is in violation of the Abilino versus Cuenco case at in violation ng saligang batas at in violation ng rules of the Senate. Hindi ito chicken and egg which comes first kasi maaari magsabi ka na una ang manok, maaari ka magsabi una ang itlog. Hindi ang unang pumutok po ay flood control scam. Inimbestigayan ng Senado, ang latest na numero dyan na ninakaw ay 1.7 trillion pesos. Ulitin ko po hindi milyon, hindi bilyon, kundi 1.7 trillion pesos. Huminto ang investigasyon. Yan po ang ugat. No? Ano pa nangyari sunod? Ang sunod na nangyari po, ang presidente ay sabi, mahiya naman kayo. Tapos naglabas ng sumbong sa Pangulo website, nalaman natin, flood control pala is a generic term and there are around 18 categories including seawall, slope protection, blah blah blah. Part yan lahat ng flood control as a generic term. Ngayon, sinong involved dito? Karamihan na congressman po. Karamihan na senador. Involved din Ang Congress ng 2022 up to 2025 ay Kongreso. Ulitin ko po ang Kongreso ng 2025 to 2022 to 2025, yan po yung 19th Congress, kasi 20th Congress tayo ngayon, yan po ang Kongreso ng mga kawatan. Except for a few. Grabe. Ulitin ko Kongreso ng mga kawatan, 2022 to 2025, except for a few. Ngayon, sinikreto nila yan Impact, hindi natin alam kung magkano allocation nila. Billion pa lang allocation nila. Okay? Sinikreto rin nila ang pangalan. Last December lang natin nalaman ang pangalan yan, allocables pala. No. Isa pang problema dito, ganito. Sino ba naniniwala na ang presidente inosente? Secure the Philippines Initiative Network. Para sa Diyos. Para sa pamilya. Para sa bayan. Spin Media. Nakatuon sa paghahatid ng mga positibong balita sa loob at labas ng ating bansa. Spin